Ang Queen of Pentacles ay nakaupo sa isang bukirin. Pinalilibutan siya ng mga rosas na nagpapakita ng kanyang malalim na koneksyon sa kalikasan. Kabaligtaran ng King na tinitingnan lang ang pentacle ng walang pag-aaruga, hawak ng Queen ang pentacle niya gamit ang kanyang dalawang kamay. At tila pa ay ganap ang awareness niya sa mahika na dulot ng kalikasan at sa lakas na nanggagaling mula dito. Siya ay kumakatawan sa pagmamahal at sa pagkakaisa sa mundo. Dito sa kwentong pinapakita ni Rider-Waite, makikita natin na merong rabbit or koneho sa kanyang paanan. Ang koneho na ito ay simbolo ng fertility at spiritual na abundance mula sa isang buhay na kumbaga ay aligned sa kalikasan. Ang kanyang self-awareness ay ang pangunahing aspeto ng baraha na ito. Ang reyna ay self-aware at naniniwala siya sa sarili niya at sa mahika ng kanyang buhay mismo. Sa isang tarot reading, ang kanyang tiwala sa sarili ang pinaka-importante na nire-represent ng baraha na ito kapag lumabas sa isang reading. Nagpapakita ito ng isang tao na grounded at kontento sa kung sino siya. Kumbaga, this card represents a person na may security sa sarili niyang pagkatao, sa kung ano ang meron siya. Tapos, secure siya sa mga abilities niya mismo. Meron siyang tiwala sa sarili niya at sa mga kaya niyang gawin. Tulad ng Magician sa Major Arcana ng Tarot cards, pinapalakas niya, kumbaga, ang mga puwersa ng mundo o ng nature. Kumbaga, gamit ang angking kakayahan at kapasidad ng Reyna ng Pentacles ay kaya niyang i-enhance ang resources o ang yaman na makukuha niya mula sa nature. Kumbaga resourceful siya. At yung mga forces of nature, she can use them in her favor. Pero, hindi tulad ng Magician, ang Queen of Pentacles ay hinahayaan itong dumaloy sa kanyang buhay. Kumbaga, mas passive siya in a way. She lets the resources of nature or the forces at work, she allows them to flow into her life, into her space. And then, she uses that to her own advantage. Kasi yung Magician, mas active na ginagamit niya yung capacity, yung ability niya, or yung power niya dun sa sinasabi ng baraha para i-mold or i-shape yung mundo according sa kakayahan niya. Dahil nga very powerful ang Magician card, 'di ba? Sa Major Arcana, meron siyang kakayahan. Siya yung Magician na may kapangyarihang i-influence, kumbaga, yung forces at work around him. Meanwhile, yung Queen of Pentacles is meron din naman siyang some dominion over this, parang yung Magician. Pero siya mas inaalaw niya lang, pinapapasok niya yung mga blessings, kumbaga. Tapos nino-nurture niya. Kasi parang kung ano man yung dumaloy sa buhay niya, alam niyang magagamit niya to. So, hindi niya kinukuha from nature mismo yung gusto niya. Kung ano yung pumasok, kontento siya na magagamit niya yun. Kasi nga, secure siya, competent siya, tas naniniwala siya na whatever man, kung ano man yung makuha niya from nature, kung ano man yung ibigay ng universe sa kanya, alam niyang kaya niyang gamitin yon in her favor. So, to create something or to make it grow or to use it to her advantage, alam niyang kaya niya kasi naniniwala siya sa sarili niya. At ang baraha nga na ito ay nagpapakita ng tao or it represents someone sa buhay natin
na may kakayahan na gawin ito. Kumbaga, siya ang Queen of Pentacles. So ngayon, kung ikukumpara natin yung kwento, yung larawan na pinapakita ni Rider-Waite dito sa The Field Tarot, kung saan ang Queen of Pentacles ay ang Queen of Discs, makikita natin na andito pa rin yung spirit of abundance tsaka fertility, diba? So we see a woman with child, which represents her fertility and the coming abundance na papasok sa buhay niya. Tapos makikita natin yung baraha dito nakalagay nurture. So inherently meron na siya agad advice kapag nabunot mo siya sa isang tarot reading, sa isang spread. Kumbaga, this card represents a person na kayang mag-nurture nitong blessing na papasok sa buhay niya. Tapos, she can allow this abundance to come into her life and turn it to something new, to make it grow, to nurture it, to take care of it. So, yung Queen of Pentacles kasi, meron talaga siyang appreciation, 'di ba, sa hiwaga ng buhay. Alam niya yung value of things. Kaya, alam niya rin yung value niya as a person. Kasi nga, self-aware siya. Tapos, talagang naniniwala siya sa capacity, sa possibilities na kayang ibigay ng universe, which is always, always abundant. Pero, according dun sa sinasabi ng barahan na ito, kailangan nating alalahanin na itong abundance na ito, kaya siya, kumbaga, recognized by the Queen of Pentacles, ay dahil isa siyang abundance na nanggagaling sa pagiging sync natin sa kalikasan. So, alam ito ng Queen of Pentacles na itong abundance na ito is something that comes from being aligned with nature. Kailangan hindi mo nilalabanan yung, kumbaga, yung universe. Alam ng Queen yun, yung value na mabibigay ng nature, ng forces at work if we only let it in, 'di ba? Kung iaalaw lang natin yung abundance na mag-flow into our lives. Tapos kung ino-nurture natin. So the Queen knows just how powerful that is. Dito naman sa The Art of Tarot, ganyan yung pinapakita niya na Queen of Pentacles. Mas walang kwento na binibigay yung The Art of Tarot, pero mas straightforward yung imagery niya. Kumbaga, hawak ng Queen, tapos attentive siya dun sa pentacle na nasa kanya. So, yun nga, andun yung talagang wisdom ng Queen na she knows the value of a life well-lived if it's aligned with nature. Tapos, we know na kapag nga lumabas ang Queen of Pentacles sa isang reading, most likely it represents someone na secure at talagang may tiwala sa sarili niya. Ganon. Potentially, if it's not talking about another person, kumbaga, pag lumabas ang Queen of Pentacles sa isang reading, it doesn't necessarily mean na may kilala ka na sumisimbolo ng Queen of Pentacles. Because pwedeng ikaw yun. Kung alam mo sa sarili mo na ganito ka, pwedeng ikaw yung Queen of Pentacles. Or pwedeng inaanyayahan ka nung baraha mismo. Dahil baka hindi mo pa alam na destined ka or ikaw yung magiging reyna ng mga pentacles. Pero, syempre, you have to live up to the power of the Queen, kumbaga. Parang may tiwala ka ba sa sarili mo? Ganon. So, kung hindi mo kilala kung sino tong Queen of Pentacles, baka kasi ikaw yun. Ngayon, kapag nakabaliktad ang Queen of Pentacles, nagpapakita ito ng kakulangan sa tiwala sa sarili o psychic imbalance. So, ganun na nga. Possibly na yung binabasahan ng tarot card, kumare ikaw yung Queen of Pentacles. Pwede na ang sinasabi ng baraha, meron kang kakulangan sa pagkatiwala mo sa sarili mo, lack of confidence, or meron kang spiritual or psychic imbalance. Meron kang
deeper problem inside you na hindi mo ina-address. Tapos, dahil doon, nagko-cause siya ng lack of security or lack of faith in yourself. So, hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng koneksyon sa kalikasan, kundi isang pakiramdam ng pagkawala ng natural rhythm mo sa buhay. Kumbaga, yung inner scales mo ay, yun nga, wala sa balance, tapos na-throw off ka sa natural rhythm mo day to day, tapos medyo nawalan ka ng sense of security or stability, so nawalan ka ng direction. So yun, syempre, mawawalan ka ng faith in yourself in a way, or mawawala yung stability mo sa sarili mo kasi parang nauga yung nauga yung circumstances mo. So, pwedeng ang sinasalamin nito ay ang pagiging hindi ka kontento sa kapaligiran mo at hindi mo na-appreciate ang mga bagay, 'di ba? Yung mga things that surrounds you, hindi mo nakikita yung value nila. Kaya hindi ka kontento. So, in turn, kung hindi ka kontento sa surroundings mo, mawawalan ka din ng balance sa sarili mo. So, nawawalan ka ng stability. So, sa tarot readings, ang Queen Reversed ay nagpapakita ng self-doubt at nagmumungkahi ng dalawang hakbang na lunas. Una, kailangan nating i-rebuild yung belief natin sa sarili natin, yung confidence natin. So, kailangan nating i-re-establish or i-reinforce yung faith sa abilities natin at mag-focus sa mga good things na nagawa na natin at mga magagandang katangian. Hindi tayo dapat nagfo-focus sa negative aspects ng personality natin. Or hindi tayo nagdo-dwell or nagwo-wallow dun sa mga kakulangan natin. In times like this, ang sinasabi ng Queen of Pentacles, to regain balance, to fix the scales inside you, kailangan mong i-rebuild yung faith sa sarili mo, 'di ba? Kailangan mong i-reclaim yung stability na 'yon. Pangalawa, kailangan mong mag-reconnect sa kalikasan at mga simpleng kaligayahan sa buhay. Kumbaga, the Queen of Pentacles in reverse is saying na nawalan ka ng balance or na-throw off ka sa natural rhythm mo kasi kumbaga na-sever or na-disrupt yung connection mo sa nature or sa surroundings mo, yung natural beneficial connection na yon, para kang na-cut off. So, na-isolate ka kumbaga. So, to amend that, 'di ba? Kailangan mong maghanap ng little joys around you. You have to find appreciation again for your life. So, tulad ng pagpapalipas ng oras sa labas, baka kasi masyado ka nagkukulang sa bahay, so na-isolate ka na, or pwedeng paggawa ng fulfilling na task, 'di ba? Do something you love. Practice something that brings you joy. Feed your soul with the many forms of abundance in nature kasi we are always surrounded by blessings kung matututunan lang nating hanapin, 'di ba? So, to regain balance inside yourself, kailangan mo ding ibalik yung connection mo sa nature. Kasi may balance yun yung external tsaka yung internal. So, to fix the scales and find stability, once again, you need to have faith in yourself and find the joy in your life. Yun ang sinasabi ng Queen of Pentacles. Hanggang sa muli, like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa tarot cards at kung anong sinasabi ng bawat baraha.